Masaya ang aming balitaktakan. Okay? Atin munang pasasalamatan ang pagdating sa atin ni Sir Niro De Leon Marcelo, ang Award Committee Chairman ng Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achiever. Magandang hapon, Sir Nico. Ay, Niro. Niro po, Niro. Sir Niro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello po sa mga bisita po ninyo at maraming salamat sa time po sa bibigay ng time sa pag-guest po sa akin. Si Sir Nilo De Leon na isang young bachelor from Taytay Rizal. Wow! At kabilang din siya sa mga media group. And of course, meron din siyang web channel na Servisyo Channel, and with a strong focus on promoting business in Taytay and other provinces in Luzon. Meron ka pa bang idaragdag, Sir Niro? Ako po ang Awards Committee Chairman ng Philippine Finest Business Awards na darating na September 30 na po. So, bukod doon sa Servisyo Channel na inilaunch mo noong May 2011, online. Isa radio siya, di po ba? Ito po, ano po ba ang mga pinipicture nito? Musical composition? Opo. Actually, kung familiar po kayo sa 2011, balik po tayo 2011. Ibig sabihin, wala pa pong mga web show yan. Wala pang mga vlog. Wala pang mga podcast. Kumbaga, kami po yung mga pioneer. So, ang nagsimula po ng mga ganyang termino ay mga anak po nila Joey De Leon, ay mga podcast na yan. Nagkaroon na po ng mga, kami rin po yung mga nag-umpisa na mag-feature ng mga businesses online. Yan po, yung mga, kumbaga yung mga nagva-vlog, nagmumukbang, mga, ngayon terms na po yan. Pero noon, kami po yung gumawa niyan, nag-pioneer po niyan. And ngayon po, ay sinimulan naman natin ang pagbibigay ng mga parangal o award sa mga businesses. Ayun po. At ikinararangal ko po sa inyong ipakilala ang chairman po ng World Women Economic Forum sa darating na June, si Dr. Maricar Malinaw. At Hi, Doc. Maricor Malinaw po. Maricor. Opo. Kumusta hello po kayo? Ay, hello. Okay naman po. Kayo po, kamusta? Napakinggan ko po ang inyong mga advocacy. Talagang napakaganda po ng mga programa po ninyo. Salamat po. Kayo rin po. Nakaka-encourage po ang inyong ginagawa. Opo. At sa kabila ko naman po ay si Sir Aris B. Balanay ng Youth ASEAN Youth Business Council. Magandang hapon po. Magandang gabi pala. Oo. Saktong-sakto po yan dahil ang ating pong binibigyan ng mga parangal at pagkilala ay mga negosyo. Hindi lamang po sa nasimulan ko dito sa Taytay, hindi lamang po sa nasimulan namin dito sa probinsya namin sa Rizal, kundi pang buong Pilipinas na po. Yun po yung nasimulan at ipinagpapatuloy kasi pang-4 na taon na po namin ito. Muli po ang aking pagpapasalamat sa La Visual. Maraming salamat po sa inyo, Sir Nico. Niro. Opo. Opo. At humihiling po ako sa inyo na kami po ay magkakaroon po ng programa this coming June. Ayan po ang Asian Economic Forum at this coming March naman ang Asian Youth Summit. Napakaganda mga programa niyan dahil ito talagang ang atin na mga pakikipagkaisa with La Visual Corporation, lahat na makakabuti sa komunidad, sa mga negosyo, talagang dapat suportahan po yan. Di ba po? Opo. At bilang pagsuporta na rin sa inyo, every week po ay maaari po kayong mag-live or on air dito sa amin sa Bridgestock. You're welcome. Nako, next Sunday po ulit. Mas maganda nandito kayo. Maganda po yan. Actually, ang maganda po ang ma-guest po natin yung mga business owners na kasi very inspiring po ng kanilang mga story, 'di ba? Yung mga pinanganak after the pandemic, kung gaano na sila kayayaman ngayon, 'di ba? So, yung mga Gen Z, 'di ba? Ang daming negosyante ngayon na nanggagaling sa mga 20s, 'di ba? So, yun yung mga magagandang i-share natin sa ating mga programa.
yan naman po yung mitiin po namin ng La Visual Corporation to be partnered with media, online, prints, and of course, the billboards, mga ads na ganyan, dahil napaka-importante po ng ating mga media ngayon to share the story of our business people. Alam niyo ba yung mga naggagandahan at naglalakihang billboard sa EDSA? Sa kanila yun, La Visual. Ayun, pwede pala kami humingi ng sponsorship kay sir. At nakakatuwa naman na napagbigyan nila tayo sa pakikipanayam. Opo. Actually, yun naman po ay talagang inuuna po natin talaga mga ganitong programa. Dahil hindi po natin na dapat kalimutan na ang media po napakadaming naaabot, di ba? So talagang we give time na magkaroon ng time para sa ating mga invitations at sa mga guestings na ganito, di ba? Opo, balikan natin uli ang inyong serbisyo channel under the leadership of Sir Nero De Leon. Ano na po ba? Kamusta na po ba ang ating mga partners sa ating mga promotion business? We have actually, today we are focused on social media management sa serbisyo po Kasi kami, explain ko lang kanina, nababanggit natin ang La Visual. We are partner naman sa mga events tulad ng mga awarding, tulad ng mga community service, yung mga pagtulong sa ating mga matatanda, mga nasa lansangan. Yan po yung ginagawa namin with La Visual. But ang serbisyo po, sinimulan po namin. Ngayon, siguro we are going for 2 years na. Actually, 14 years na yung company ko, serbisyo. Pero yung 2 years na yon, yung 2 years doon ay focus kami sa social media management. Yun po yung clients namin ngayon. So, kami po yung nag-handle ng mga clients na mga Facebook page, mga TikTok, mga Shopee, iba pang mga apps diyan na para sa social media nila. Para focus lang sila sa mga sales, kami pagma-market at paggagawa ng contents nila. So nagsushoot kami ng mga videos nila, ng mga contents, kami gumagawa ng mga photos nila, mga posters. Yun ang mga services na nagagawa namin ngayon. Ang Servicios Channel po at ang La Visual Corporation ay nagkaroon po ng isang organisadong award. Congratulations po ang the South Asian Premier Business and Achiever Award. Kailan po nangyari to? Southeast ay last December po ata. No. Last December. Wala kami last year. But we have 3 awards, award-giving body with La Visual. For this year, 2 lang, Philippine Finest Business na gaganapin sa September 30 and Southeast Asian Premier Business and Achievers Award ay December naman. So, yun. Tuloy-tuloy pa rin po pagbibigay namin ng mga parangal sa mga businesses po yan. So, 100 business people and outstanding achievers po ang bibigyan namin ng parangal. So, depende, iba-iba per industry. Ganun. Opo. Bago po tayo magpatuloy, isa muna pong commercial. That's correct. Okay, balikan natin si Sir Nero De Leon. Ang aming pong programa ay sa darating na June ay ang Women Economic Forum. At siyempre po, kasama na rin dito ang kalalakihan. Invite po namin kayo this coming June. Okay po? At ang ating bossing ay si Dr. Maricor Malita. Ayan po Kayo siya. ang boss ko. Yan, opo. Bigyan niyo lamang po kami ng inyong pananaw kung ano ba talaga ang mayroon dito at sa inyong sariling pananaw lamang po. Ano po ba ang inyong mga dito yung inyong pananaw sa mga kababaihan ngayon? Mga kababaihan ngayon. Sa tingin ko kasi sila born to be leaders Yun yung feeling ko until now, noon at ngayon talagang very organized ang mga kababaihan. And hopefully this younger generation kung ano yung talagang
magagandang halimbawa na meron ang mga kababaihan, lalo na yung mga kilala natin ngayon, masundan din nila dahil yun dapat ang mga pamarisan nila. So, kumbaga babaeng Pilipina, bukod doon, kahit modernized na, kahit na may sarili-sarili na silang mga pag-iisip, talagang very organized, very born to be leaders. Yun dapat ang mga sinusundan dahil ang daming babae ngayon na very successful, di ba? Okay po. Ano po ang inyong pananaw dito sa Women Economic Forum? Ay, very good po yan. For sure, we are very excited to be there. Dahil daming story siguro tayo maririnig. Marami tayong may encounter na very successful business people na mga babae ang nagsimula at mga nagtataguyod ngayon. And hopefully talagang dumaloy ang support, hindi lamang po may mga ano din, 'di ba? Hindi lang sa Pilipinas po 'yan, 'di ba? Opo. Global, 'di ba? So we are from ASEAN and global. Kanina nga po, kung nakita nyo nung sa ating commercial break, there was a Women Economic Forum in Australia, and I was blessed to be there. It was last November, and yung nagsasalita po kanina, siya po yung one of the members of the parliament, si Kim O'Keefe from Australia. At nakakatuwa po kasi for 3 days that we were in Australia, hindi po siya nag-a-absent sa pag-attend, no? And in fact, they sponsored us to visit the parliament. Dalawa po silang member ng parliament kung saan they hosted us for the visit. And then afterwards, we went also to the Philippine consulate natin sa Melbourne. Basically, sa Melbourne po kami nagpunta. At nung first day ka po namin, si Member of Parliament Kim O'Keefe, siya yung nag-host sa amin sa kanyang district, no? Sa kanyang district sa Shepparton. Part of sa Victoria. At nakita ko po yung kung paano ang pagkakaiba ng kanilang parliament. At sa atin naman, ito yung ating Senate and yung House of Representatives, no? So you can see the difference. And hopefully po, darating po siya sa ating Women Economic Forum dito po sa darating na June. Darating po siya at meron din po tayong awards night. Meron po tayong diba? gala dinner and awards night kung saan bibigyan po natin ng parangal ang mga kababaihan. Marami din po tayong inimbita na women in government, in academe, in social organizations, in business, kung saan tama po yung sinabi nyo na ang ating mga kababaihan ay talagang nag-i-stand out, no? At even our leaders in the business and in all aspects, no? Even in media, kita mo naman si Marlene, di ba? Pero hindi po natin pwedeng i-set aside ang men. In fact, sa G100 po, may tinatawag tayong denim partner. And you can be our denim partner. Opo. Maganda po yan. Opo. Dagdag ko lang kasi ang mga babae kasi parang mas matapang tsaka mas strategic. 'Di ba? Coffee po ba? Hindi naman sa pagdating sa negosyo parang mas matapang, mas strategic, tapos yung parang mas matalino sila. Kaya din naman po, complimenting lang po tayo. Basically because ang mga babae siya yung nanay 'di ba? Makikita mo din naman sa bahay, no, sa domestic life na ang mga nanay talaga, no, they don't mind doing multiple tasking, no, para lang itaguyod yung pamilya. At karamihan sa atin ay hindi lang nandun sa bahay to take care of the children, but they also go into employment or go into business to support the husband, no, who sometimes are also doing work. And sa mga OFW natin, alam niyo po ba na mas mataas ang percentage ng OFW na mga babae kaysa mga lalaki? Oo, talaga. Opo. Mas marami po ang nagtatrabaho sa ibang bansa na kababaihan kaysa po sa mga lalaki. In fact, I received a comment from one of my friends overseas na ganoon daw po kasi sipag ang mga babae sa Pilipinas. Sabi ko, ba't mo nasabi? Sabi niya kasi ang dami-dami dito nagtatrabaho na mga babae compared to men.
Wow. Yun. At saka ang dami-dami talagang kilala na dito sa Pilipinas man lang, ang dami-daming kilala na pagdating sa mga negosyo, matagumpay sila na kababaihan na diyan ay iba yung sina Vicky Bello, aywa. So yung CEO ng GCash, babae din 'yun. Very successful silang business leaders talaga ngayon. Sir Nero, meron din ako ibabalita sa iyo nitong nakaraang araw. Ay nagkaroon ng Department of Trade and Industry ng National Trade Fair. Alam mo ba, isa ako sa mga media nila na nag-cover ng event. At sa nakita ko, meron tayong 300 na kababaihan na MSME. Ibig sabihin, ang kanilang mga negosyo ay sumasali na sa global trade. Napakagaling. So magiging bisita ko sila dito. Kaya, ayun, mapakaganda pong i-share ang story nila. I-invite kita rito. Oo, sige po. Nandito ka. Okay. Saan ba yan? Dito po, sa may Paragon, sa may Ortigas. Lapit lang pala. Lapit lang pala niya. Lapit mo lang. Oo, tay-tay lang ako. 30 minutes lang yan. Hoy, di ba ang lapit lang? O, sa linggo dito ka na pumunta. Punta ka na rito sa Sunday. Maga ka lang. Okay. Okay po. Okay, balik tayo ulit kay Sir Aris. Okay, Sir Aris. Kamusta ka na? Ano ba ang iyong official statement dito sa iyong event? Okay, so ang official statement na, ang bilis ng oras. Yeah. Oo nga. So, muli po, inaanyayahan po namin ang lahat ng mga kabataan, no? Mga business leaders, business professionals. Kasi pag sinabi yung business, hindi lang naman yan sa mga business owners, no? Kasama din dyan yung business leaders, yung mga business executives, no? Na umattend, no? Kung meron po kayong time, umattend sa aming gaganapin na ASEAN Youth Business Summit, no, on March 24 to 26 in San Pedro, Laguna. So, katulad po ni Doc Maricor, no, kasi kami po ay nanggagaling sa private sector, no. At sa tingin ko po, tayo mga taga-private sector, no, kailangan natin magtulungan, no. Hindi lang ang gobyerno, tulungan natin ang ating gobyerno. No? Ito nga gusto kong tanungin mamaya to kay Maricor after ng statement ko no. Kasi ang challenging sa mga private sector kasi itong mga event na ginagawa namin, believe it or not, wala kaming pera dito. Tama? No, kaya kay Ma'am Maricor napakagaling niya, 500 attendees. Kaya nga lagi kaming lumulapit sa mga media na katulad nyo, no? Kasi ito po ay hindi magiging matagumpay without the help of our private sector, no? Kasi ito, tandaan po natin yung ginagawa po nila Ma'am Maricor, yung gagawin nating Women Economic Forum, ang nakasalalay diyan yung pangalan ng ating bansa. 'Di ba po? Kasi kung nagkamali tayo diyan, mapapahiya tayo. Pero may mga katulad ni Ma'am Maricor na nag-i-step up, no? Kasi napakahirap na trabaho niyan. Unang-una, kung madaming pera, okay lang. Sige, pumunta kayong lahat. Kaya nga, iniisip ko, kanina sinabi ni Doc Maricor, libre pa. No? Ano ba yung mga maitutulong ng mga private sector para pumatulungan natin yung mga ganitong klaseng summit? Ayun. Napakaganda, nakaka-encourage, no? Siyempre, yung target natin na 500 delegates, local and international, that is our goal. Okay, that is our goal. And we are working on our goal. We are not just saying this is our goal, but we have to do something to reach our goal. And of course, like you, we are also a private group. Okay, that is why we would like the government to help us, because whatever we do is not for us. I always say this during the launch, na this is for the country. Ang nakataya dito ay hindi po tayo, hindi ako, hindi kung sino man, no? Hindi din lang ang organisasyon, kundi ang ating bansa. Kasi sinasabi na ang host ng ASEAN this year is the Philippines. So whatever we do is to help our country shine. But we need the support of everyone, including, of course, number one from our government. Okay po. Tama po ba? Tama po. So kunwari sa mga nakikinig, no, gobyerno man o private sector, paano ba tayo
susuporta sa Women Economic Forum. Ano po ba? Kunwari, katulad po ako, meron kaming maliit na negosyo at gusto namin tumulong sa Women Economic Forum. Ano ba ang dapat namin gawin? Nako, you are very much welcome. Mhm. So meron tayong mga booth kung saan ipapakita natin, iso-showcase natin ang produkto ng mga Pilipino. Lalo na yung gawa ng mga kababaihan. That's why ini-encourage natin ang bawat ano ba to, part ng ating government, no? Like kausap natin at kaibigan natin na dumalo nung ating launch ang Vice Governor ng Nueva Vizcaya. At sinasabi niya, ganito karami ang aming mga produkto. Gusto naming makilala at maibenta. So, napakaraming mga finished products tayo ng for export, export quality. At ito yung time kung pwede nating ipakita doon sa ating booth, no? So, of course, mag-register po. At doon po sa ating website, sa webasian.org, nandun po ang ating full information, including registration. And everybody is very, very much Ibahagi ko lang po dito po sa aming ASEAN Youth Business Summit, gusto ko lang pasalamatan. Tama po kasi sinasabi ni Doc Maricor, kailangan ng tulong ng ating gobyerno. Napakapalad lang namin dahil po sa ASEAN Youth Business Summit, katulong namin ang mga local government unit. No? So tinulungan kami ng City of San Pedro, City of Binyan, at iba pang mga syudad, no, para po ma-stage namin yung itong aming summit. Na sa tingin ko po, ito po kung gagawin natin sa Manila, andyan naman si Yorme, no? Kailangan natin ang tulong ni Yorme, no? tama po. Okay. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa at masaya akong nagkita ulit tayo. Okay, Mag-event magbabalik ulit tayo kay Sir Nilo. Ano po ang inyong final words? Ayan po, abangan po ninyo ang, ayan, marami na tayo nabanggit tungkol sa negosyo at pagkilala. Ayan, so sa amin naman po, ang Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026, pang-apat na taon na po namin ito, ay gaganapin po sa September 30 at sa The Hexagon Events Place po sa Quezon City. So nomination is still open. So mag-nominate na po kayo ng mga pwedeng mabigyan ng pagkilala. So may re-research po niya, may bibisita, may mag-check po ng social media po. At kung nakakatulong po ang negosyo sa inyong community. So yun po ang ating mga criteria. At syempre, pagpipilian po yan ng ating mga committee, ang The Visual Corporation, i-check po nila lahat yan. Kung sino nga ba ang dapat at karapat dapat bigyan ng parangal sa Philippine Finest Business Awards. Yun po. So abangan po ninyo yan, abangan po ninyo ang inspiring stories, abangan po ninyo ang kanilang mga kwento, kung paano sila nagsimula, at syempre yung mga salita po nila during the program. Abangan po ninyo dahil marami po kayo matututunan sa ating pang-apat na taon ng Philippine Finest Business Awards. Ask ko lang po, meron po ba kaming masusubaybayan sa Facebook page? Check nyo po ang Facebook page namin, Philippine Finest Business Awards. Meron po niya sa Facebook, meron po niya sa TikTok. Basta i-google nyo po kami, gano'n ka po kami ka-legit. Google nyo po kami, pang-apat na taon, complete documents po kami lahat. And syempre, check nyo rin po ang La Visual Corporation Facebook page. Yan. Para po sa mas marami pang information kung paano po kayo magno-nominate ng ating mga awardees. So, available po yan. Opo. Meron po ba tayong registration link? Doon po, meron po kaming website. Basta i-google nyo po kami, Philippine Finest Business Awards. For sure naman, itong ating media partner ay talagang tutulong din na ma-share po yan dahil alam ko, invited din po kayo sa aming programa. Opo. Maraming salamat po, Sir Nilo. Maraming salamat po. De Leon Marcelo. Mabuhay po kayo.